Ayun. Hello po mga kababayan, kamusta po tayong lahat? Sana po ay nasa mabuti po tayong kalagayan lahat yan. At tama nga po yung nakita o nabasa niyo po sa aking thumbnail na ako po ay isang taon na dito sa Canada. At mahigit na po akong isang taon dito at ngayon po ay nakatatlong lamian na ako. At saka ang topic po natin ngayon ay bakit nga ba o ano-ano yung naging dahilan ko o rason kung bakit ako lumipat o paano ako nagkaroon ng tatlong lamia. Ayun nga po, way back, ah, ako po ay dating ex-abroad. Galing na po akong Taiwan as factory worker. Tapos galing na rin po ako galing na rin po ako sa Japan as mechanic. Tapos dito po ngayon ay pinalad po tayong maging OFW ulit dito sa Canada as mechanic pa rin po. Noon pong 2023, nag-apply po ako sa isang immigration consultant. Hindi po ako nag-agency para makapunta dito. Ako po ay kumonsulta sa isang immigration consultant. May mga pros and cons din kasi kung pagdating sa agency, ganun din doon sa immigration consultant. Pero sa ibang topic na lang yun. Bale, ang nangyari nga nun, yun nga, galing ako sa Pilipinas, papunta dito sa Canada. Dumating ako dito sa Canada September 2023 as construction. Una, naging trabaho ko dito is construction. Tapos pangalawa is mechanic helper. At ngayon nga po ay ako po ay isang truck mechanic na po ngayon. At ito nga po yung hawak ko na Lamia, yung tatlo na Lamia. Ayan po, or LMIA na tinatawag. At ito po yung LMIA ko sa construction. At ang nagtrabaho ko ng construction sa Calgary, bale 2 weeks lang ako noon. Hindi ako masyadong tumagal kasi hindi ako pinalad magkaroon ng isang employer na mabait, nakakaintindi kung ano man ang naging problema. Ang baling naging issue ko sa kanya is lagi siyang galit nang wala namang dahilan. Okay lang sana kung magalit siya ng may dahilan. Kunwari, nakagawa tayo ng pagkakamali o nakasira tayo ng isang bagay pero hindi. Parang nangyayari noon, parang hindi na niya ma-handle yung anger, niya. May anger issues siya. Parang lagi siyang galit. Pinaka masamang nangyari pa nga nun is nag-away na silang mag-ama doon sa mismong worksite. At saka yun, naisip ko na parang hindi na siya maganda hindi na siya maganda sa mental health natin kung may ganon tayong mga boss. Kaya hindi ko rin naman siyang ginawang stepping stone lang para makapunta dito sa Canada. Hindi ko naman ugali nun. Bale, ang goal ko talaga is matapos ko yung kontrata sa kanya. Pero may ganun nga na mga issue noon. Marami ding nag-a-advise sa akin na magtiis na natapusin yung contract, pero hindi na siya talaga kayang tiisin eh. May mga Pilipino na rin doon na pumunta. Balita ko, 1 buwan lang ang tinagal, maalis na. At saka doon ko na siya napag-isip-isip na kaya pala walang tumatagal dahil sa yung boss nga is ganun nga yung ugali. Kaya yun, ito yung una kong LMIA nga as construction. Ngayon ay 2 weeks na nagtrabaho nga lang ako doon. Naghanap ako ulit ng trabaho. Ang maganda nga doon is may experience ako sa Taiwan tsaka Japan. May factory experience ako tsaka mechanic experience. Kaya nagtingin-tingin ako sa job bank. Doon ako nakakita. Ang dami palang mga open na doon na mga trabaho. Kaya doon din kayo tumingin-tingin kapag gusto niyo mag-apply papunta dito. Malaking tulong yung job bank. Legit yun. Yun nga, nakahanap ako ng isang employer ulit. Binigyan ako ng correction lang po, yung first and second employer ko po is galing po sa immigration consultant, which is binayaran ko po ng pagkalaki-laking pera pero hindi naman nagbibigay ng
mga matitinong employer. Yung mga employer po niya is lumalabag po sa mga rules ng IRCC. And then yung third employer ko po, doon po ako gumamit ng job bank at doon po ako nakahanap ng mabait at willing tumulong na employer. And then yung employer na yon is may sarili silang consultant at yung consultant niya is tumulong din sa akin para maging truck mechanic yung work permit ko. At yun, doon po ako naging skilled worker dito. Yun lang po. At saka ito ko nga yung pangalawa, nalamia ko. Bale, nagtrabaho ako bilang isang mechanic helper nga doon. Tapos, yun, tumagal naman ako doon ng mga isang taon. Pero yung binigay sa akin na work permit is mechanic helper. Napaniwala naman ako na ang ina-applyan ko doon is mechanic, pero mechanic helper lang ang binigay kasi sinabi nila na parang hindi daw ako pwede na maging isang truck mechanic kasi hindi daw ako nag-aral dito sa Canada. Wala daw akong sapat na documents, hindi daw sapat yung experiences ko na para maging mabigyan ng work permit as a mechanic. Tapos yun nga, bale yun, tatrabaho ko ng isang taon sa kanila. Mechanic helper yung binigay. Tapos yung trabaho ko pero doon is hindi na siya pang helper kasi ang helper is parang tag-assist ka lang ng mekaniko. Kumbaga tinutulungan mo yung mga licensed mechanic, bigyan mo sila ng tools or yung mga instruction nila sundin mo, ganun. Pero yun nga, ginagawa ko is parang hindi na siya pang helper, sabi ko. Kaya may good thing na lang is may pumunta na Pilipino o na-hire na Pilipino sa pinagtatrabahoan ko nun. Galing siyang Quebec. Sinabi niya sa akin na bakit daw ako nagtitiis sa shop na yon kasi ang binigay nga lang sa akin is mechanic helper nga. Sinabi niya sa akin bakit daw ako nagtitiis bilang mechanic helper. Ang sagot ko naman noon, hindi ako pwedeng maging isang truck mechanic kasi wala akong lisensya at saka hindi ako nag-aral dito sa Canada kasi nga paniwala ako noon na sa mga sinasabi ng employer ko noon at saka nung consultant ko na ganun nga. Sabi ko sa kanya, sige tignan ko yung work permit mo sa Quebec, sabi ko sa kanya. Ngayon, pinakita niya sa akin. Nakita ko na truck mechanic nga yung nakalagay sa sa work permit niya noon nung nandun nga siya sa Quebec. Kaya yun, napag-alaman ko na yun, niloloko lang ako ng employer ko sa pinagtrabahoan kong pangalawa as mechanic helper. Kaya yun, nagtingin-tingin na ako ng panibagong trabaho o panibagong work permit sa job bank ulit. Kasi isa pang nagtulak sa akin na maghanap-hanap ulit is yung IRCC. Nagigpit na sila last year. Yung mechanic helper kasi is kasali siya sa sa low wages at saka sa unskilled na trabaho. Yun. Mga benefits kasi sa skilled is marami compare sa unskilled. Kagaya na lang ng yung skilled, pwede mo makuha yung spouse mo ng open work permit siya. Kung yung permit mo is unskilled, wala. Hanggang lang siya. Pwede mo lang siyang kunin na as a visitor lang. Yun yung mga changes na nangyari last year. Kaya sabi ko, yun. Sabi ko maghanap-hanap na lang ako ng ibang employer na willing mag-sponsor sa akin ng panibagong LMIA as a truck mechanic. Yun, pinalad naman ako, nakapaghanap ako ng panibagong employer na willing mag-sponsor nga. Yun nga yung pangatlo kong LMIA or LMIA, ito yon as truck mechanic na. Bali, na-approve siya last month lang. Nung una na-refuse ako kasi parang sinabi na parang may kulang sa hindi sila na-convince yung immigration
or hindi na-convince yung IRCC para i-approve yung ano ko noon, yung papers ko para maging truck mechanic. Buti na lang yung employer ko is willing makipag-cooperate. Tinulungan niya ako na parang i-reapply ulit yung papel para ma-approvean lang yung work permit ko na panibago, which is yun nga ito, yung work which is truck mechanic na. At yun nga, last month, yun na-approvean nga itong work permit. Sa ngayon ay ako ay isang truck mechanic, under pa rin ako ng LMIA. Mabait naman yung employer ko. Nandito pa rin ako sa Alberta. At ayun lang, yun yung mga experiences ko, bakit nagkaroon ako ng 3 LAMIA sa loob ng mahigit 1 taon. Maraming mga challenges, mga pagsubok, at lakas lang ng loob din, ng baon. Pray lang lagi sa Panginoon. Yun lang naman ang pwede nating kapitan sa oras ng ng mga ganong sitwasyon. At payo ko lang din or advice sa mga kapwa kong Pilipino or mga kababayan natin na nandito na sa Canada, or even yung nandun pa sa Pilipinas na gustong pumunta dito as a temporary worker or under ng LMIA. Kung kaya pa siyang tiis lang, as long as acceptable naman yung reason bakit may mga nangyayari, or bakit nagagalit si employer, or bakit may mga nangyayaring hindi maganda para sa atin. Kung kaya pa naman tiisin talaga, tiis lang. Pero kung sa tingin nyo ay parang hindi na dapat mangyari sa inyo yung mga ganong bagay, or feeling nyo is ina-abuse na kayo, may karapatan naman tayong mga temporary worker dito. Marami ka namang choice dyan eh. Kumbaga, ang choice number 1 mo dyan, pwede kang mag-report sa IRCC or sa IRCC na parang ina-abuse ka. Pwede kang ma-open work permit agad as long as may enough na evidence ka. Ayun, ma-open work permit ka. Yung pangalawa naman, yun nga, maghanap ka ulit ng panibagong employer na willing mag-sponsor ulit sa iyo ng LMIA. Pangatlo is yung magtiis, which is napakahirap lalo na kung grabe na yung pang-aabuso sa iyo. Yun nga, di naman natin pwedeng maging choice yung umuwi sa Pilipinas, lalo na kung hindi pa tayo nakakabawi ng mga ginastos natin, kasi ang laki ng gastos natin, lalo na yung mga katulad ko na kumonsulta sa mga immigration consultant. Ang laki ng gastos compare sa agency na balita ko, kasi may mga katrabaho kong Pilipino, 20K, 10K, 15K, mga ganun. Pinakamalaki na siguro yung 40K na nagastos nila makarating dito sa Canada. Na yun, pag agency medyo mas makakamura ka, pero pag sa immigration consultant, yun nga, ang sobrang mahal. Kailangan marami kang savings. Kaya hindi natin pwedeng maging choice yung umuwi, lalo hindi pa tayo nakakabawi. Ayun, yun lang yung pwede kong i-share na sa mga past experiences ko dito. At sana ay kung may nakuha kang idea sa video na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko, at sa para sa mga panibagong videos ko pa, mag-like and share and comment ka na rin. Ayun na. God bless mga kababayan. See you.